your name on high. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice unto you, oh God, and worship you. Come on, church. Lift your voice unto the Lord and worship his holy name. Lift your voice unto the Lord and praise his holy name. Lift your voice unto the Lord and exalt the name above all name. Our beautiful Savior, our glorious Lord, our miracle, our grace, our favor, our salvation, Jesus. Oh, bless your name, Lord. Bless the name above all names. We worship you, oh God. We worship you, oh Lord. The Father's heart, misery that sheds on us. This deep cries out to thee, oh, how desperately he wants us. Things of earth stand next to him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to his great love? Behold his only Son, life and the Lamb given to us.
the sound that makes our praises strong. Behold our God will lead us home. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you loving God. Hallelujah.
same power. As He is, so are we in this world. Amen. Hallelujah. Claim it, church. It is yours. It is mine. We are victorious and more than conquerors. Hallelujah. In Jesus' mighty name, you are already blessed. You are free. You are healed. Hallelujah. Woo. Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I found exceeding joy. Jesus answered when I called His name.
adorations is yours, O Lord Jesus. Receive all the praises of your people, Lord, for you are worthy. Hallelujah. Any crown I'd ever worn, I lay it down. Any praise I'd ever gained, I give it all to you. For there's nothing in this world that can compare. You alone are worthy. You alone are worthy. You are near to all who call upon your name. Ever giving, ever loving, you remain the same. For you open up your hand and satisfy. I give you all the glory. I give you all the glory. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. You are near to all who call upon your name. Ever giving, ever loving, you remain the same. For you open up your hand and satisfy. I give you all the glory. I give you all the glory. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy Hallelujah. Jesus, you are worthy to be worshipped and be adored. Worship Jesus. Hallelujah. Receive all the honor, all the thanksgiving, all praise of your people. We trust in you, Lord. We trust you. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live,
Lord, you are worthy to receive all glory, honor, and praises. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Father. We celebrate you, Lord Jesus, in this place. Thank you, Lord Jesus, for everything what you have done for us. Maraming salamat po, Ama. Ibinigay mo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami tubusin, Panginoon. Upang kami iligtas. Lord Jesus, truly, you are worthy. You are worthy, O Lord. Lahat ng bagay, ikaw ang gumawa, Panginoon. Sa iyo nang galing ang lahat ng bagay. Maging ang amin po mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Na sa oras na ito, sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Matunay, Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap. Ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming mga kasalanan, ang kasalanan ng sanlibutan ito, Panginoon. At salamat sa finished work mo doon sa cross, na yung tinapos na ginawa doon sa cross. Inialay mo ang iyong buhay, inialay mo ang iyong katawan, dumanak ang iyong dugo, para kami mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus, nagkaroon ka ng mga lahatay sa iyong katawan, para gumaling kami sa lahat ng aming mga karamdaman. Salamat, Lord, sa kalayaan na binigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, kami nilinis mo, hinugasan, pinagindapat, inaring ganap, ibinukod para sa iyong sariling pag-aari. Salamat, Lord. Kami iyong mga anak, tagapagmana ng iyong mga pangako. Kaya sa oras na ito, Ama, sa amin pong pagtitipong ito, dalangin po namin ang iyong salita, ang makapangyarihan mong salita, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay kumilos at gumawa sa buhay ng bawat sa pusa. Salamat, Panginoon, na muli naming inaalaala ang iyong ginawa doon sa cross. Salamat, Panginoon, na sa tuwing kami nagkakatipo na ganito, Lord, ay inaalala ka po namin, Panginoon, kung paano mo inialay ang iyong buhay, ang iyong sarili. Alang-alang sa amin. Salamat sa dakilang pag-ibig na iyong ipinadama, ipinakita, Panginoon, ibinigay sa amin. Thank you, Lord Jesus, for your goodness. Thank you, Lord Jesus, Father God, for your grace, for your love. Thank you for the power of your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon. Let us thank the Lord. Hallelujah. Patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Patuloy natin alalahanin ang Panginoong Jesucristo kung paano niya tayo tinubos, kung paano niya binayaran ang ating mga kasalanan, kung paano niya kinuha ang lahat ng mga hatol at mga sumpa sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ay tatanggapin po namin ito pong tinapay na ito at itong inumin na ito bilang iyong katawan at iyong dugo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katubusan. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Lord, na hugasan kami, napatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, aming Ama. Purihin ka magpakailanman sa pagtanggap po namin ito, Panginoon. Ang himala mo, Lord, ay maranasan ng bawat isa. Sapagkat ikaw ay buhay at nabubuhay magpakailanman. Ikaw ay nabuhay na maguli, lumuklok sa kanan ng Ama, na ngayon ay namamagitan para sa aming lahat. Purihin ka magpakailanman. Thank you, Lord, as we receive this, Lord. Lahat ng luwalhati binabalik namin, binibigay sa iyo. Salamat po, aming Ama. Purihin ka magpakailanman. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, mga kapatid, tanggapin na.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence, O Lord. The Lord is here. Amen. Pangako po ng Lord yan, pangako ng Panginoon. Kung meron man 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Ito ay pangako ng Lord para malaman po natin na ang Diyos ay palaging nariyan, handang tumugon, handang sumagot, handang magpala. Iba-iba man ang mga pangangailangan natin, walang anumang bagay na mahirap sa Diyos. Lahat ay posible, lahat ay may pangyayari sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa bawat isa po sa inyo, maging sa ating po mga kapatiran, o sino man po na nakatunghay sa atin. Pagpalain ka ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Nais ng Diyos na tayo po ay Kanyang makatagpo, maabot. At naniniwala po ako na dadaloy sa pamamagitan ng Kanyang salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay dadaloy ang biyaya ng kaligtasan, biyaya ng kalayaan, biyaya ng buhay na nais ibigay ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. For God is good all the time, sa lahat ng panahon. Kaya salamat sa mga kapatid po natin narito, maging sa mga bago natin nakasama ngayon. Naniwala po ako na lahat po ay appointed by God. Amen. Walang anumang bagay na mahirap o imposible. Walang anumang bagay na hindi nalalaman ng Panginoon. Lahat po ay alam niya at walang lingid sa Kanya. So talagang napakabuti ng Diyos, no? Kahanga-hanga po yung pong ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Kamangha yung pong pagtitiis at paghihirap na ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa cross. Imagine niyo kung paano na-demonstrate ng Diyos yung Kanyang pag-ibig sa atin. At dahil sa tayo sana ang dapat na parusahan at magdusa at magbayad sa lahat ng ating mga kasalanan, ay binayaran niya ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa Kanyang kaawaan, salamat sa Kanyang biyaya. Sa kabila ng tayo pong lahat ay naligaw, nagkanya-kanya po tayo ng landas at lumakad tayo sa takbo ng mundong ito. Pero salamat, natagpuan tayo at nakatagpo tayo sa Panginoon. Nagkaroon po tayo ng relationship sa Kanya because we believe in Him, na siya po yung sinugo ng Ama sa atin. Na siya po yung nag-alay at nagdusa doon sa cross. Kaya po, mahalaga na sineselebrate natin palagi yung pong finished work ni Jesus sa cross, di ba? So, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Kaya ibig ng Lord na palagi natin itong maalaala. Although, ito po'y nakatanim na sa ating puso't isipan, pero mahalaga po na by faith ay ide-exercise po natin. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos po talaga ay meron pong talagang inilaan na kalooban at biyaya sa atin. Ngayon pong oras ito o ngayong mga sandaling ito ay biyaya pa rin po ng Diyos yan, di ba? Ano bang petsa ngayon? O anumang petsa ngayon ay talagang sa Kanya pong kahabagan sa atin ay nagpapatuloy pa rin. Umiinog ang mundo, di ba? So tayo po ng mga iba-ibang yung mga edad po natin. So salamat sa Lord kasi sa mga edad po natin ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na makapaglingkod sa Kanya, magsama-sama, di ba? Kaya salamat sa Panginoon. So isa po sa dakilang bagay na nangyari nung siya po ay nabuhay na maguli ay lumuklok doon sa kanan ng Ama.
Para kanino po yon? Para po sa atin, para sa mga anak niya, para sa mga mananampalataya. So kaya anytime we can call upon His name, di ba? Ano bang oras, 24/7, ay palagi tayo makakatawag sa Panginoon. Palagi tayo makakadalangin. So kung meron man tayo mga pagkukulang, di ba? Siya yung magpupuno. Siya yung ang kanyang biyaya ay sapat sa ating pong mga kahinaan. Actually, kung kailan nga tayo, sabi ni Apostle Paul, kung kailan tayo mahina at saka nakakayag yung kanyang biyaya, my grace is sufficient for thee, for you, for us. So isa po yan sa katangian ng Panginoon. So ang Diyos po ay nananatiling tapat habang panahon. Amen? Maybe sasabihin ng lahat o sasabihin ng mga iba ay, bakit ganyan ang iyong ugali, ang iyong buhay? Di ba? So yun po yung sabi ng Bible na ang Diyos ay nananatiling tapat. Kahit na yung tao ay hindi nagiging tapat, ang Diyos nananatiling tapat. Di ba? So dahil nga sa katapatan at kabutihan naman ng Diyos at dahil sa kanyang pag-ibig, tayo naman ay magiging matapat din at faithful sa Panginoon. Di ba? So yan po yung lalakaran natin. So kaya napakahalaga na ating pong naririnig ay mabuting balita patungkol doon sa kabutihan ng Diyos. Amen? Patungkol doon sa nais ng Diyos na maranasan ng lahat. So si Jesus po ay naparito sa mundong ito. Alam po natin na siya po'y Diyos. Naniniwala po ba tayo na siya ay Diyos sa kalagayan? Pag-aralan natin yan mga nakaraang linggo, di ba? So, bakit po nagbigay siya o bakit niya inialay ang kanyang buhay? Sapagkat nagmamahal nga po siya, nahabag siya sa atin. Kinahabagan tayo at kinaawaan. So, naparito siya para bigyan tayo ng isang totoong buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. No? Abundant life ang ibinigay ng Diyos sa atin. So ito po yung tunay na buhay. At ito po yung na-demonstrate ng Panginoon doon sa cross, no, ng kanyang talagang inialay yung kanyang sarili. So, yan po talaga yung foundation ng ating pananampalataya. Kaya sa Bible, sinasabi po ay naparito siya, nagkatawan tao, punong-puno po siya ng biyaya, punong-puno ng katotohanan. Full of grace and truth. Yan po talaga yung katangian ng ating Panginoon. Punong-puno ng biyaya, punong-puno ng katotohanan. At ang sabi ng Bible, pinatotohanan siya ni Juan, at sa kanyang kapunuan ay tayo po ay pinagpala, tayo po ay nabiyayaan ng biyaya sa biyaya. Diba? And in His fullness, we have all received grace for grace. So, ibig po sabihin yan, siya po yung talagang nais bigay ng Diyos sa atin na pinagmula ng lahat ng mga biyaya, siya yung biyaya na may daladalang mga biyaya sa buhay po natin. Kaya, pakasarap na mapuno tayo ng abundance of grace. Amen? So, na-demonstrate ng Lord yan. At ito'y sa pamagitan nga ng ginawa natin ng kanyang dugo. Doon tayo natubos. Doon tayo napagpala. So ano bang mga pagpapala ang binigay ng Diyos sa atin? Nung tayo maging mga anak, no, ginawa niya tayong heir. Ginawa niya tayong tagapagmana. At tayo po ay magiging kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung naalala yung ating inawit, at nabanggit din to kanina ni Ate Christy na as He is, so are we in this world. Because we are created by God in His righteousness and true holiness. We are created by God through the finished work of Jesus on the cross. So magiging gayon tayo sapagkat ang Diyos ang nag-create sa atin. Siya yung lumikha sa atin. Siya yung gumawa sa atin. At yung pagkakagawa ng Diyos sa atin ay pinaghirapan niyan, kinamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kung wala ang cross, hindi po tayo magiging bago nilalang. Kung wala ang cross, hindi po tayo magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan natin.
hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ina-acknowledge natin yung kabutihan, kadakilaan ng Diyos. Amen? So napakahalaga po niyan. Siya po ay matuwid. At tayo po ay hindi matuwid. Di ba? Tayo po ay makasalanan. Lahat ng tao nga ay, sabi ng Bible, ay nagkasala at walang sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero bumaba ang Panginoon, dala-dala niya yung kanyang sariling katuwiran para iregalo at ibigay sa atin bilang mga sumampalataya at nanalig sa Kanya. So therefore, tayo po ay naipanganak ng Diyos. Amen? Hindi sa laman at dugo, kundi ipinanganak tayo ng Diyos sa Espiritu. Kaya dito natin nadanas ang lahat ng mga spiritual blessings na sinasabi po ng Ephesians chapter 1. Diba? Sabi ng Ephesians chapter 1, we are blessed with every spiritual blessings in Christ. Di ba? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan. So yan po yung sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 3. Dito pa lamang sa paunang bungad ng sulat ni Apostol Pablo doon po sa Ephesians, sinasabi niya na po na purihin ang Ama, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin. Ano pong pinagpala sa atin? Bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. So, tanggapin natin at paniwalaan natin yung nare-reveal sa atin through the Word of God about spiritual blessings na meron tayo sa Panginoon. Amen? Na ayon sa pagkapili niya sa atin, no, pinili tayo ng Panginoon eh. Although sinasabi nila, hindi, Israel lang yung pinili. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, kasama ka na doon sa kinahabagan, kinaawaan ng Diyos na maging anak, di ba? So tayo mga Gentiles, kasi ngayon wala nang pagkakaiba ang Hudyo at saka Grego, ang Hudyo at Hentil. Basta ikaw ay naging believer ng ating Panginoong sa Kristo, ay tatanggapin mo yung spiritual blessings, tatanggapin mo yung forgiveness of sins, tatanggapin mo yung salvation na ibinigay ng Panginoon sa atin freely. Sa pagkapili niya sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at walang dugis sa harapan niya sa pag-ibig. So para daw po tayo maging mga banal at walang dungis, hindi dahil sa ating sarili, hindi dahil sa ating mga ginawa. Naging banal tayo dahil sa kabanalan ni Kristo. Amen? Dahil sa nahugasan tayo ng Kanyang dugo, napatawad sa ating mga kasalanan, inalis yung kasalanan natin, na siya yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And then, inimpart sa atin, binahagi yung Kanyang righteousness. Di ba? Yung Kanyang katuwiran. So kaya ikaw, pag na kay Kristo ka, ito'y mabuting balita sa lahat ng mga tao, maging sino man nakakapakinig sa atin. Kailangan mo si Kristo, sapagkat kung wala si Kristo, hindi mo makikita ang Diyos. Hindi ka maliligtas kasi siya lang yung talagang tagapagligtas na ibinigay ng Ama. At ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan ng ating mga ginawa, kundi sa pamamagitan ng Kanyang ginawa. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo'y nangaligtas. Di ba? Ephesians 2, binanggit po yan. At ito hindi dahil sa ating mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos para walang maipagmayabang ang sinuman. Amen? So, dahil ang Diyos nga ay napakayaman, di ba, sa awa, ay kinahabagan tayo ng Panginoon. Kinahabagan tayo na dahil sa Kanyang buhay, na siya ning umako nito, kaya tayo ay naging mga banal sa Kanyang harapan. Matuwid sa Kanyang harapan.
Kasi nga, tinitingnan natin dito, yung by faith kasi, ikinakount yung righteousness sa iyo eh. Yun po yung sinasabi ng Bible eh. Siyempre, kung ano yung kalagayan mo ngayon, magiging ganon din ikaw at ganon din yung lalakaran mo. Eventually. Di ba? Eventually, hindi man ito bigla. Pero, mararanasan mo rin yan sa buhay mo habang ikaw ay nasa Panginoon at yung banal na Espiritu ay nakakakilos sa iyong buhay. Amen? Tayo itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop. Verse 5, na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So, kalooban ng Diyos. Amen? Sino ba tayo mga tao? Alabok lang tayo sa Kanyang paligid. Galing lang tayo doon. So, pero inalala ng Panginoon yun, na tayo Kanyang nilikha. At dahil nga doon sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal, na gusto niya ang lahat ng mga tao ay makapiling niya, makasama niya. Hindi lang pansamantala, hindi lang sandali, kundi panghabang panahon, magpakailan-kailanman. Kaya nga, ang ibinibigay niya ay buhay na walang hanggan. Siya po yun, ang Diyos po yun. Hallelujah. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, sabi doon sa verse 6, na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang tinanggap talaga na kasaganaan, masagana. Lalo-lalo na siyempre sa espiritual. Kasi pinagpala tayo ng lahat ng uri ng spiritual. Sinasabi po ng Bible. With every spiritual blessings na ukol sa sangkalangitan. Pero ito ay dahil nga kay Kristo. Kaya, mga kapatid, tanggapin muna natin, paniwalaan muna natin na may nangyari na doon sa ating heart, sa ating spirit. Amen? Kasi pag tinignan agad natin yung sa soul part at saka sa manifestation sa natural, hindi mo agad makikita yan dyan eh. Tanggapin muna natin yung ano ba yung ginawa ng Panginoon doon sa ating pong faith, sa paniniwala natin, kung paano niya tayo tinahanan, kung paano niya tayo nililid at ginaguide at tinuturuan. Kaya nga may Espiritu Santo eh. Amen? Kung walang Espiritu Santo, hindi natin maintindihan to. Hindi natin maunawaan ng mga bagay, ng mga kalooban ng Diyos. So yung banal na Espiritu na binigay sa atin, ito na yung biyaya. Diba? Biyaya ng Diyos na libreng binigay sa atin. Simula nang tayo sumampalataya at nanalig sa Kanya. So yun lang hinahanap ng Panginoon sa atin eh, faith eh. For without faith, it is impossible to please God. Amen? So yung faith na yan, walang iba kundi yung faith ng Panginoong Jesucristo, pananampalataya din po natin sa Kanya. Kasi kung di siya dumating, hindi magkakaroon ng kaganapan itong faith. Kaya makikita po natin yan doon sa Book of Hebrews eh. Pero biyaya ng Lord ay atin po mapagbulay-bulay ang truth na yan. Pero ang truth na yan, simula po sa unang tipan, sa lumang tipan, from Genesis up to Revelation, nagkaroon lamang ng fulfillment ang lahat ng mga sinasabi ng mga propeta patungkol sa Panginoong Hesukristo na darating. At sa pananampalataya sa Kanya, doon tayo maliligtas. Amen? Kaya it's all about Jesus. The Holy Spirit is bringing us, pointing us to Jesus. The Holy Spirit is glorifying Jesus. Kaya napakasarap na marinig talaga, di ba? At mapagbulay-bulay kung ano meron sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahanga-hanga.
Kaya meron tayong mga inaawit na mga awitin, what a wonderful name it is, what a beautiful name it is. Diba? What a powerful name it is. Kaninong name? The name of Jesus. That every knee should bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. So, yun po yung sinasabi po ng Bible na ating makikita kung paano ibinigay ng Diyos yung kanyang sariling buhay at sariling anak. Amen? So, nasa kanya ay meron tayo ng ating katubusan. Verse 7, sa pamamagitan ng kanyang dugo, through His blood, we have redemption. Nakapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Okay, so this is the mother of all the blessings. Amen? Ito yung talagang pinakadakilang pagpapala na tinanggap natin sa spiritual at maging sa ating pong mga buhay. Na tayo po ay natubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. At iyon ay sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hanggang kailan? Yung kapatawaran ng Diyos according doon sa riches of His grace. Ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So kaya kung titingnan natin, yung forgiveness ng Lord sa atin ay napakalawak at hindi walang katapusan yung actually parang waterfalls of forgiveness yan eh. Di ba? And then pinasaganan niya sa atin. Sabi doon sa verse 8, na pinasaganan niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Thank you, Lord God. Thank you, Father. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban sa verse 9. Ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasyan niya sa kanya rin. Alam niyo po ba ang hiwaga na na-reveal na ngayon sa mga saints? Na-reveal na ngayon through the Spirit? It is Jesus Christ, the hope of glory. It is Christ in you, the hope of glory. Amen? Na itong hiwaga na ito ay siyang kinatataguan, sabi ng Book of Colossians, diba? Siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, lahat ng mga kaalaman, kapangyarihan. Na walang iba kundi si Kristo. Kaya sabi ng Bible, pagka meron nangangaral o mag-ingat kayo, baka kayo mabihag, di ba? Sabi ng Bible, sa mga sarili lang nilang mga aral na naayon naman doon sa mga karunungan ng sanlibutan ito, ayon sa mga salit-salit sabi ng mga tao, pero hindi naman ayon kay Kristo. Kaya si Kristo ang center talaga, siya po yung centrality. Di ba? Christ alone. In Christ alone. Hallelujah. Kasi pag nakilala mo ang Panginoon, wala ka nang hahanapin pa, di ba? Kasi siya na yung sustainer. He is the source and the sustainer of everything. Di ba? Siya yung magsasatisfy sa atin. Kung si Kristo ay nasa iyo, siya yung karunungan ng Diyos, siya yung kapangyarihan ng Diyos, sabi ng Bible. Di ba? So, aanin mo pa yung mga ano pang kakailanganin mo kung si Kristo ay nasa iyo. So maybe sasabihin natin, paano yun sa physical o sa material na aspeto? Di ba lahat ng bagay galing sa Panginoon? Di magtiwala tayo, umasa tayo. Tingnan natin kung paano gagawa ang Diyos sa buhay po natin. So meron tayong mga testimony na hindi natin maunawaan kung paano dumating di ba sa atin? Kung paano dumating, paano ba dumating tong blessing na to? O paano bang dumating tong mga bagay na ito sa buhay ko? Di ba?
So, marirealize natin na biyaya ng Diyos yan sa atin. At lalo na kapag ka naging Christian ka, naging believer ka ng Panginoon, di ba? Doon mo talaga ma-acknowledge na lahat ay galing sa Kanya. Amen? So, alam nyo, even si David, nakita niya na nakita ni David yung gospel Nakita ni David yung gospel na sinasabi ni Haring David, mapalad daw yung mga kasalanan niya na napatawad at hindi na inaala-ala ng Panginoon. Di ba? So, kaya ikaw ay blessed, kapatid. Pinagpala ka. Amen. You are blessed. Not because of what you have done, but because of Jesus, because of His goodness and grace in your life. And because you believe, di ba, yung Word of God ay gagawa sa iyong buhay. So, pinapakita ng Bible na kilala ni David kung sino ang Diyos. Doon nga sa Psalms 103, sabi doon sa Psalms 103, ito po yung minsan na lagi natin sinasabi, di ba? Purihin mo ang Diyos, sa verse 2, sabi doon sa verse 2, ano sabi sa verse 2? Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. So parang isang personal na pagsasabi ng Bible patungkol sa iyong sarili, ikaw na kaluluwa. Di ba kaluluwa po tayo? Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. At huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen? Huwag mong kalimutan ang lahat ng mabubuting gawa ng Panginoon. Ano pang ginawa ng Lord sa atin? Na siyang nagpatawad, sabi doon sa verse 3, ng iyong lahat ng mga kasamaan. Na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen? So ano bang ginawa ng Lord? Ni-redeem tayo. Hallelujah. Na-forgive tayo, na-heal tayo. Alam niyo po siya po yung rapa o sa original word ng talagang heal. Ang ibig sabihin niyan ay make whole. Cure o kaya repair. Yan yung makikita natin sa original word. Amen? So, sino ba ang umayos ng buhay po natin? Alam niyo, ang kagalingan, it is not only in the physical aspect. Maraming kagalingan ang pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Amen? At actually, ito po ay sampalatayanan natin na natanggap na natin. Natanggap na natin yun kasi na-bless na tayo doon Kasama yan sa part ng blessing na sa spiritual blessing na ibinigay ng Lord sa atin. Amen? And then, makikita mo na lang yung manifestation po niyan sa buhay po natin. As we believe in His Word, as we believe in His promises. So, makikita po natin yan. So, past tense po yan na by the stripes of Jesus, we have been healed. Amen? We were healed. Diba? So, paano yan? Kung meron mga Kristiyano na namamatay o pumapanaw o nawawala sa mundong ito, lalong kagalingan yung tinanggap nila kasi wala na silang hirap di ba? Wala nang pain, wala nang sickness. Eternal life na yon. Kaya mas mahalaga na maintindihan natin at tayo mismo ay na kay Kristo. Amen? Andito man tayo sa mundo o wala sa mundo, na kay Kristo tayo. Kasi siya talaga yung uuwian natin na siyang nagbigay sa atin ng totoong buhay. Amen? So pag binulay-bulay po natin yan, marirealize natin, sasabihin natin, oo nga, ano ba tong buhay sa mundong ito? Ano ba tong mga
bagay na nandito sa mundo. Lahat naman yan ay lilipas. Lahat yan ay temporal lang. May hangganan, may katapusan. Pero ang Diyos, ang kanyang pangako ay forever. Walang hanggan, walang katapusan. Kaya doon po tayo aasa, doon po tayo titingin sa promises of God. Amen? Sa mga pangako ng Diyos. At yan ay kabilang doon sa mga blessing na tinanggap natin. Who forgiveth all thine iniquities. Na siyang nagpatawad ng lahat ng mga kasamaan. So lahat. Alam nyo, ang ayaw lang ng talaga at yung kasalanan na sinasabi ng Bible na yung unpardonable, yung unbelief, yung hindi mo tanggapin, hindi mo paniwalaan si Jesus. Kasi mapapahamak ka. Amen? Pero pag sinampalatayanan mo ang Panginoon, wow, lahat po ng mga, yung biyaya ng Kanya pong pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa atin, patuloy po yan, hindi tumitigil. Amen? So kaya nga po, doon siya, namamagitan para sa atin Kasi every day in our life, di ba, iba-ibang araw iba-iba yung kalagayan iba-iba pangyayari. Yung kahapon, hindi natin pwedeng sabihin ganun din ngayon. At yung ngayon, hindi natin pwedeng sabihin ganun din bukas. Iba-iba yan. So araw-araw, tayo po ay talagang umaasa lamang, di ba, sa biyaya. Nagtitiwala lamang sa Diyos. Araw-araw, tayo po ay nagpapasalamat lamang sa Panginoon. Amen? So, na siyang tumubos, sabi doon sa verse 4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. So, pag tinignan natin itong mga katangian at ito pong mga talagang Diyos natin, kung gaano po siya kabuti, siya po yan talagang tumutubos. Siya po yan talagang nagliligtas sa atin sa pagkapahamak. Na siya rin ang nagsasatisfy o bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay. Hallelujah. Amen? Na ano pat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. So yan po ay napakaganda, di ba? Maaaring sasabihin natin na, hindi, noong panahon lang yan ni Haring David. Si Haring David nga ang humula, nakita niya na yung gospel darating Di ba? Mas matindi pa nga tayo ngayon. Kasi lahat ng uri ng pagpapala, tinanggap natin dahil kay Kristo. Amen? So, ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga kahatulad na ukol sa lahat na naaapi. So, napakaganda po ng Word of God Amen? Pag binulay-bulay mo siya, makikita mo dito ang Diyos sa katauhan ni Jesucristo. Sabi doon sa verse 8, ang Panginoon ay, ito napakaganda ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan o sagana sa kagandahang loob. Thank God, for He is so good. Amen? Sa kanyang pag-ibig. So ito nga ay naipakita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na siyang kumuha ng ating mga kasalanan, na siyang nagbayad ng lahat ng mga kabayaran, penalty, doon sa mga kasalanan natin, at sa lahat ng mga judgment, at sa lahat ng mga curses, para matanggap natin yung kanyang fullness, ay binigay siya ng Ama sa atin. Ito po yung kanyang kagandahang loob. Ito po yung kanyang grasya. Kaya mapalad yung mga taong nagpapakumbaba, sabi ng Bible, sapagkat nagre-receive siya, tumatanggap siya ng kaawaan ng Panginoon o yung grasya ng Panginoon.
For the Lord, di ba, resisted the proud, but gives grace to the humble. So ano ibig sabihin ng humble? Di ba? Kinikilala mo na ikaw ay wala, mababa. Sabihin, wala kang kakayanan kung wala ang Diyos. Di ba? Kaya sinasabi ng Bible, isa po yan sa mga sinasabi ng Bible na naging kasalanan ni di ba? Ni Pero Ayaw niyang maniwala sa Diyos Ayaw niyang maniwala doon sa sa Diyos na ni Moses. Alam niyo, tinignan ko yung humble yung word na yan. At nakita ko doon sa unang bahagi, sa first mention, doon sa Exodus 10:3, na sinasabi doon, and Moses and Aaron, sabi sa English, Moses and Aaron came unto Pharaoh. Sino ba yung si Pharaoh? Di ba ito yung mga bumihag sa Israelita? And said unto him, thus saith the Lord, God of the Hebrews, how long wilt thou refuse to humble thyself before me? And let my people go, that they may serve me. Kasi ayaw maniwala ni Pero na yung nagsugo kay Moses, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya kailan ka magpapakababa? Kasi alam natin, di ba, yung mga hari, matataas yan. Hindi po pwede yan na maniwala basta-basta. Pero tayo naniniwala sa Diyos. Amen? Naniniwala tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible ay mas maigi ang magkaroon ng magpapakumbabang puso o loob. Kaysa doon sa mga kasamay, mga palalo. Yan po yung sinasabi ng Proverbs. Ang sabi rin ni Pedro, kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Tingnan niyo yung context. Dito binanggit ni Pedro yung ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. So doon po yan binanggit sa 1 Peter chapter 5. Amen? So God is good. Nais lang ng Diyos. Alam niyo, isa sa mga nais ng Diyos yung umaamin ka sa iyong mga kahinaan at kasalanan. Di ba sabi ng Bible? Dahil kailangan mo talaga ang tagapagligtas. Kailangan mo talaga si Kristo. Na siya yun talagang dapat maitaas, di ba, sa buhay po natin. At tayo ay mababa. Inaamin natin, Lord, kung wala ka, wala kami. Kung wala ang grasya mo, hindi namin kaya. Kung wala yung Espiritu Santo mo, hindi namin kaya. Pero dahil sa ikaw ay sumasa amin, ang kalakasan mo ay sumasa amin, so be it, ikaw rin ang kikilos sa aming mga buhay at sa pamamagitan namin. So, pwede kang gamitin ng Lord kahit na ikaw ay ordinaryong tao lang. Pwede kang gamitin ng Lord para makakilos at makagawa yung kanyang kapangyarihan sa tao. Amen? Para makilala natin si Jesus. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi meron tayong mga BS na bagong bukas na, di ba, na ito po ay sa biyaya po ng Diyos ay nangyayari po para maiparating at maibahagi yung mabuting balita ng kaligtasan, mabuting balita sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, balikan natin yung Psalms 103. Andito pa po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, samantalahin natin yung time ng worship, di ba? Samantalahin natin yung time na tayo nasa church.
Kasi paglabas natin dito sa church, di ba? Ano na naman maririnig natin, di ba? Ano na naman mababalita natin. Ano na naman, sino na naman mai-encounter natin. Di ba? Andiyan dyan naman, may mga problem na naman dyan, may mga situation na naman dyan na, di ba? Kung ano yung tatakbuhin ng ating mga kalagayan. Pero pag nasa church tayo ay ito po yung time na tayo nagpapahinga. Kaya nga po kayo nakaupo lang dyan, nag-rest kayo. Di ba? Alam niyo po ba na nasa kaisipan at nasa panukala na ng Diyos na yung daw Sabat ay rest day? O, di ba? At ang sabi ng Bible, yung rest day, 7th day na yan. O, pinagpala ng Panginoon. Kaya yung araw na ito ay pinagpala ng Diyos. Amen? Kasi dito tayo tumatanggap ng mga spiritual na mga word di ba? Spiritual blessings Kasama na dyan ang Word of God. Kasama po dyan. Kasi ang Word of God, ang salita ng Diyos ay naririnig natin sa church. At itong word na ito ay si Jesus Christ ang pinaka-center. Yung kanyang work, yung kanyang ginawa, tinapos na ginawa, at kung ano yung mga pagpapalang ibinigay sa atin o yung mga inheritance natin. Kailangan malaman natin kung anong inheritance meron tayo. Meron kang minana sa Diyos Alam mo, hindi ka lang niligtas ng Panginoon o naligtas doon sa kapahamakan. Primary po yan, maligtas tayo sa kapahamakan. Pero yung po kaligtasan tinanggap natin ay napakalawak po at napakalaki at napakaraming blessing. Napakarami pong benefits. Kasi heir of God tayo and co-heirs, di ba? With Christ. We are the children of God. So malimit natin mabasa yan sa Bible. At kung tayo mga anak, sabi ng Bible, ay kasama tayong tagapagmana ng kanyang mga pangako. Amen? So, kasama ka. So, ngayon, di ba, minsan, paglabas natin, nakakarinig tayo ng mga news na iba, di ba? So, ngayon, very malaya-malaya tayo nakakakita sa mga Facebook o sa mga YouTube, di ba? Kaya dapat ay talagang nababantayan natin yung ating napapakinggan. Huwag tayo basta-basta madadala o maaakay ng anumang mga aral, di ba? Na hindi naman nasa salig kay Kristo. Kung meron mang mga pangyayari, halimbawa, sa ibang bansa, di ba? Alam natin na merong mga assassination dyan. Di ba? Ngayon, pag tinignan natin ang prophecy, merong mga prophecy, kailangan accurate, kailangan nasa in line with the Word of God. Kasi ang prophecy ng Diyos, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng, accurate po yan. So kaya, maging matalino tayo, di ba, sa ating mga pakikinig, sa ating mga pinapanood, tinitingnan. Naniniwala ako, ang Holy Spirit nasa atin. Amen? Tuturuan tayo ng buong katotohanan yan. Tuturo tayo sa buong katotohanan. At siyempre, sino bang katotohanan? Si Kristo. Doon niya tayo ituturo. So, ano sabi sa verse 9? So, sabi niya, hindi siya makikipagkaalit na palagi ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Amen? Actually, kung ikaw ay na kay Kristo, talagang tinubos ka ng Lord sa galit. Tinubos ka ng Diyos dyan dahil nga sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kung mapapansin nyo, maalala nyo sa Romans, di ba, binanggit yan sa Romans chapter 5. Ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay nung tayo mga makasalanan pa.
Kung kaya ngayon na tayo ay na kay Kristo na, di ba? Iniligtas din naman tayo at hindi itinalaga sa galit. Kaya ang Diyos naglubag ang loob dahil sa kanyang anak na si Jesus na ibinigay sa atin. Amen? Na ang sino mang sasampalataya sa kanya ay maliligtas sa lahat ng mga ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabihin po natin lahat, thank you, Jesus. Isa yan sa mga blessing natin na tinanggap sa Panginoon. Siya'y hindi gumawa sa atin ang ayon sa ating mga kasalanan. Sabi doon sa verse 10. Ni gumantiman sa atin ang ayon sa ating mga kasamaan. So, kaya pag na-realize natin, nakita, na-reveal sa atin na ang Diyos ay mabuti, ito ba ay magbubunsod sa atin para tayo ay mabuhay sa kasamaan? No. Hindi po. Actually, ito ang magtuturo sa atin. Amen? Yung kabutihan ng Diyos ang maglilid sa atin into repentance. The goodness of God. Di ba? Yung goodness of God ay naglilid sa atin into repentance. Hindi para magwala o magkaroon na, di ba? O maging lisensya sa kasalanan dahil ang Diyos naman ay mabuti. Pag nakita natin ang Diyos ay mabuti, siyempre, dadalahin niya tayo doon sa kanyang kalikasan. Siya nga yung katuwiran natin di ba? Sino ba ang righteousness mo? Sino ba ang righteousness natin? Si Jesus. Dahil ba yan sa ginagawa natin o dahil sa yan ay ayon sa ating mga sarili, kakayanan o gawa? Yan po ay niregalo muna sa atin ng Diyos. Amen? By faith, diba, sabi ng Bible, dahil sa kanyang obedience doon sa cross, diba, ay na-receive natin ang abundance of grace and the gift of righteousness. And we will reign in life through, huwag natin aalisin yon, through Jesus Christ. Kaya yun ang gusto ng Diyos na maranasan natin. So, hindi magre-reign o hindi maghahari sa atin, di ba? Yung kasamaan, yung kasalanan, o yung mga gawa ng kaaway. So, ang kaaway po ay talunan na. Sabihin, wasak na ang gawa ng dyablo. 2,000 years ago, it is already done at the cross. Nasa ilalim na ng paa ng Panginoon yan. At binibigyan ka rin ng authority para yurakan din, tapakan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nakatatakot sa Kanya. Amen? So, ikaw ngayon na kay Kristo. Ikaw ngayon yung talagang sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil nga sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob, doon natin nakita yung kalakihan ng kanyang biyaya, kagandahang loob, kaawaan, pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ako'y naniniwala na ito po ay larawan, shadow, kasi yung Old Testament ay shadow, di ba? The shadow of the good things that are coming. So ngayon, andito na tayo sa substance. Amen? Dumating na ang Panginoong Jesucristo. Dumating na yung tunay na Diyos na dapat nating kilalanin. Kaya ang titingnan na natin at sasambahin yung Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? So, ang Bible lang nagtuturo sa atin ng truth. Hallelujah. Ganong kalaki ang kagandahang loob. So, ganong kalaki. Kung gaano, sabi sa verse 12, ang layo sa silangan, sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Hallelujah.
Kaya pag na-receive natin, naintindihan, naunawaan, ito pong kapahayagan ng salita ng Diyos about doon sa redemption na ating tinanggap, doon sa forgiveness na ating tinanggap, talagang it will end up to worship the Lord, serve the Lord, love the Lord. Amen? Dito po ang magbubulso sa atin para mahalin natin ang Diyos. Amen? Dahil nahayag din sa atin na siya yung unang umibig at nagmahal sa atin. Siya yung nagpakita, nagpadama, nagbigay, naglagay, nagbuhos ng kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya naman tayo po ay umiibig dahil sa unang umibig ang Diyos sa atin. At alam mo po ba natin na ang pag-ibig ang pinakamabisang sandata? Na siyang gagapi sa lahat ng mga gawa ng kaaway at kadiliman. Ang pag-ibig din po ang siyang magpapagaling sa lahat ng ating mga dinaramdam at mga sakit at karamdaman. Kasi Diyos po yun eh. Amen? Naniwala ba kayo? Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. So yung layo, no? Sabi diyan, gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin. So talagang ang layo, inalis eh. Hindi natin kayang sukatin eh. Amen? Binanggit din natin, binasa kanina, according to the riches of His grace. So hindi po ito magiging license sa atin. Ito po ang magtuturo sa atin para lumayo tayo. Kasi magkakaroon ng bunga ang Panginoon sa buhay natin. Magiging bunga ng Espiritu Santo dahil si Kristo ay tinanggap natin at naniwala tayo at sumampalataya sa Kanya, kung kaya ito'y ibinigay ng Diyos sa atin. So, kaya meron nagli-lead sa buhay natin. Amen? Saan tayo inililid ng Panginoon? Diba? Doon sa kalagayan na tinanggap natin, kasi alam natin na tayo po ay ginawa niyang righteous, matuwid, at tinanggap din natin yung kanyang righteousness. So it is, sabihin natin, meron itong panahon. Hindi ito overnight na biglaan. Pero ang mahalaga ay malaman muna natin, makilala muna natin kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang ginawa, kung ano yung kanyang binigay, di ba? Kung ano yung ating true identity, sino ba tayo? Di ba? Ano ba meron tayo? So pag nalaman po natin yan, magbubunga yan sa buhay natin. Kaya yung pananampalataya natin, magkakaroon ng bunga. Kaya sabi ng aklat ng James, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay dead, patay. Pero dahil sa pananampalataya natin, magbubunga ito ng gawa. At malalaman at makikita na ang Diyos nga ay buhay. At nabubuhay magpakailanman. Amen? Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanila na nakatatakot sa Kanya. So talagang nagkaroon ng kahabagan at kaawaan ng Diyos. Pag ito'y naintindihan natin, ito yung nagdala sa atin doon sa totoong relasyon sa Diyos bilang ating Ama at tayo naman ay Kanyang mga anak. Amen? Anak ka ng Diyos, kapatid. At ikaw ay pinagpala. At ikaw ay binigyan ng isang mana. So, babalikan natin yung first Peter na sinasabi doon ay purihin ng Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. 1 Peter chapter 1 verse 3, isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Amen? So ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa.
Talaga kung ikaw ay na kay Kristo, talagang meron talagang inilaan sa iyo at ito ay pinapatotohanan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat kung hindi siya nabuhay na maguli, di ba? Mababaliwalan lahat yung mga pangako at yung mga mana. Pero dahil nga nabuhay siya maguli, ay binigyan tayo ng Diyos ng isang mana o maraming mana. Pero may binabanggit dito sa verse 4, sa isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para kanino? Para sa inyo. Para kanino yan? Para doon sa mga na kay Kristo. Para doon sa naniwala sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. So isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas. So hindi magmamaliw, hindi kumukupas. Yan din yung sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Ang salita ng Diyos, hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. So dahil sa salita ng Diyos, dito tayo na ipanganak na muli, di ba? Kung wala yung gospel, kung wala yung finished work ni Jesus sa cross, kung wala yung death and resurrection na nabasa natin, na ipahayag sa atin, na i-preach sa atin through the gospel, hindi tayo magkakaroon ng kaalaman o kapahayagan sa mga katotohanan yan. Kaya salamat sa Lord, sa mga huling araw na ito, nagkaroon tayo ng gospel, nagkaroon tayo ng Bible. Diba? Samantalang noong unang mga panahon ay wala pa namang imprenta noong araw. Walang printing. So paano magkakaroon ng Bible ang mga tao? Ang mga meron lang yan, yung mga, di ba, yung mga pare, yung mga praile. Pero ngayon, meron na tayong Bible. Kaya naintindihan natin, ito pala sinasabi ng Bible, ito pala yung mga ayaw ng Diyos, di ba? Ito pala yung mga gusto ng Diyos. Ito pala yung kalooban ng Diyos. Ito pala yung panukala ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, ang kasulatan, lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos at magagamit natin, di ba? Sa pagtuturo, pagsansala, di ba? So, yan po ay inspired by God. Kaya salamat sa Lord na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon, mabasa po natin. Kaya, basahin po natin ang Bible. Amen? Hindi yung basta nakikinig lang tayo. Kailangan makita natin, biblical ba ito? Nasa Bible ba ito? Ito bang mga nag-prophesying ito ay according to the Word of God? O baka naman mga prediction lang yan o hula, di ba? So, kailangan meron pong basis sa Word of God. Kasi ang Word of God, ito po yung talagang pinapaniwalaan natin, final authority na binigay ng Diyos. Amen? So, manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So, wag natin alisin lagi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ikaliligtas na nakahanda upang ihayag sa huling panahon. So, di meron talagang kaligtasang ipinapangako ang Diyos, di ba? So, kasama na yung kaligtasan mo doon sa spiritual blessings na tinanggap natin. Ligtas ka, kapatid, pag ikay na kay Kristo. Amen? Yan yung sinasabi ng Bible na paniwalaan natin, yung promises na yan. Ang lahat ng mga promises ng Diyos ay oo na kay Kristo sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. At tayo naman mag-amen doon. So ito po ay assurance. Ito po ay meron security na seguridad. Amen? Kasama yan sa tinanggap mong pagpapala sa Panginoon. Amen? Do not doubt it. Huwag mong pag-alinlanganan niyon. Huwag kang mag-doubt doon lamang sa mga nakikita mo. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa feelings o kaya sa emosyon.
o kaya doon sa mga nakikita. Amen? Ang pananampalataya ay nakabase doon sa pagtitiwala sa Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kailangan yun ang basis ng ating faith. Amen? So sabi sa verse 23, hallelujah, thank you Lord. Sabihin natin lahat, thank you Lord Jesus. Mismo lumabas sa ating bibig yung pasasalamat sa Panginoon kasi ang Diyos ay mabuti eh. Amen? Verse 23, ang sabi ni Peter sa 1 Peter 1:23, yamang ipinanganak kayong muli. Ayan. Saan ba tayo pinanganak ng muli? Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Amen? So yun po yung nagdala sa atin doon sa relationship natin sa Diyos. Yung salita ng Diyos, ito po yung nagdala sa atin para tayo ay sumampalataya doon sa ginawa ng Panginoon. At lilipas tayong lahat, pero ang salita ng Diyos hindi lilipas kailanman. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang lahat ng mga kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinapangaral sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Amen. So napakabuti ng Diyos kasi meron tayong church, meron tayong mga fellowship, di ba? At tayo talaga mga tinawag ng Diyos, naging mga Christian tayo, naging mga anak tayo ng Diyos. Kaya tayo nagkakatipon-tipon, nagsasama-sama para mapakinggan natin, malaman natin. Amen? So we will grow in the grace of God and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pag lumago tayo sa truth na yan, talagang magkakaroon ng change yan. Bababago yan. Yung buhay po natin. Kahit na hindi tayo sabihan, meron tayong Holy Spirit na nagtuturo sa atin. Amen? Malalakaran natin yan. Kaya kahit saan nandun ka, nasa iyo ang Panginoon, tandaan po natin yan. Huwag tayo umasa sa tao. Umasa tayo sa Panginoon. Amen? Ganyan kabuti ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Praise the name of the Lord. Kaya magpasalamat tayo sa Ama. Sapagkat siya po yung nagpagindapat sa atin. Amen? Thanks be to the Father who has qualified us. Who has qualified us to be partakers, to share doon sa inheritance of the saints in the kingdom of light. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So part yan ng ating growing. Part yan ng ating pong paglago bilang mga Kristiyano. Amen? Tayo po ay nagkakaroon ng talagang faithfulness, obedience, because we believe in the Word of God. Amen? So kahit sa ating po mga ginagawang mga practices as a Christian, ginagawa natin yan dahil may pananampalataya tayo. Hindi dahil sa iniuutos lang sa atin na gawin. Amen? Kaya sa oras ito, isa sa mga pwede natin gawin, at tayo mag-o-offer sa Panginoon. Hallelujah. Amen? So, ang Diyos ay mabuti, siya yung unang nagbigay, di ba? Yung pagbibigay lang natin ay parang, ano lang po yan, tugon lamang. At yung pumbunga ng ating paniniwala at pananampalataya. Hindi po tinitingnan dito ganong kalaki, ganong kaliit. Kay malaki yan, kay maliit yan. Alam niyo, pagbibigay natin sa principle lang Word of God, hindi naman yan requirement para tayo maligtas. Naligtas na po tayo. Amen?
So, kung anong pinasya ng iyong puso, so be it. Alam lang Lord yan, siya nakakaalam ng lahat ng mga bagay. May kakayanan ka man o wala kang kakayanan, alam ng Lord ang lahat ng iyan. Kaya dahil sa tayo naniniwala, oh Lord, because I believe in you, diba? Thank you, Lord, for everything na binigay mo sa akin. Hallelujah. Sige po, lahat po tayo tumayo, mga kapatid. Let us all stand before the Lord. Father, let us pray. Thank you, Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, mga kapatid, bawat isa po sa atin, mag-pray ka, dumalangin ka sa Panginoon, o ano man ang iyong mga request, o magpasalamat, o magpuri, ano man ang nais mong i-express sa Panginoong Jesucristo sa iyong Ama. Sa ating Ama, sa kapangyarihan, patnubay ng Espiritu Santo, ay gawin po natin sa oras na ito. Sa madali at sa sandaling panahong ito ng ating pagsasama, pagtitipon-tipon, you can call upon the name of the Lord. You have relationship with God. The Lord Jesus Christ is at the right hand of the Father, interceding, namamagitan para sa iyo. Hallelujah. Ano man mga needs, ano man mga situation, o ano man mga circumstances na meron po tayo, pwede nating ilapit sa Panginoon, pwede nating tawagan ng Panginoon. You can come boldly into the throne of grace. And the mercy of the Lord, hallelujah, ay matatanggap natin at yung grace ay masusumpungan natin sa panahon na kailangan natin ito. Ama, maraming salamat po, Ama. Narito po kami, Ama, ang iyong mga anak na narito, dumadalangin, tumatawag sa iyo, Lord. At anuman yung pong mga needs, anuman yung mga situation na kinakaharap ng bawat isa. Ama, salamat, dinidinig niyo po ang aming mga panalangin. Dalangin ko po ang iyong pagpapala, biyaya, Panginoon. Ang iyong protection, ang covering mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa grace mo na patuloy na inilaan sa amin at patuloy na nagmamanifest at magmamanifest sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, kadakilaan ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong Espiritu na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, ikaw po ang mapapapurihan, maluluwalhati, sapagkat tinugod mo na, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. According to your promise, Lord, according to your will, ano man ang aming hingin sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, ito po ay tinanggap na po namin, paniwalaan po namin, sapagkat ito'y ayon sa iyong kalooban. Na ito po'y nasa amin na, Panginoon. Salamat po, Ama, maluwalhati ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Father God. To God be all the glory sa iyo lamang ang luwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. God bless you. Okay, so kung meron po tayong mga offering, lagay na lang po natin dito sa unahan. Thank you.